Muling tiniyak ng pamahalaan na may naghihintay na suporta mula sa gobyerno ang ating mga kababayang uuwi ng bansa mula sa Israel. Inihagyan ng Department of Migrant Workers sa harap ng nakatagdang pagdating sa bansa ng unang batch ng mga Pilipinong lumikas mula sa Israel. Ang sentro po ng balita mula kay Mela Lesmoras, live. Angelic, inaasahang nasa 18 Pilipino ang makakauwi nga sa bansa bukas mula sa Israel. Tiniyak ng DMW na may nakalatag ng tulong ang pamahalaan para sa kanila, pero dito sa Kamara, isinusulong din ng ilang mambabatas na mabigyan ng karagdagan at iba pang assistance ang mga kababayan nating naapektuhan ng gulo sa Israel. Kinumpirma ng Department of Migrant Workers na inaasahang darating na bukas sa bansa ang unang batch ng mga Pilipinong nirepatriate mula sa Israel. Ayon kay DMW Officer in Charge Hans Leo Kakdak, kasado na ang iba't ibang tulong ng pamahalaan para sa kanila. May napipintong 18 na tinutulungan natin ngayon na makauwi. Pagdating sa airport, may tulong pinansyal, whole of government approach sa samot-saring ahensya ng pamahalaan ay nakahandang tumulong, DMW, DOLE, DSWD, DOH, TESDA, of course, ang Office of the President nandoon din. Handa tayong tumulong and sila naman, ang OWA, si Administrator Arnel Ignacio ay meron silang accommodation pagdating dun sa mga kailangan manatili muna sa Maynila until transport pa uwi sa kanilang mga lugar at probinsya. Bukod naman dito, patuloy rin ang iba yung pagtutok ng ating mga otoridad sa sitwasyon sa Israel at Gaza. Yung ating 24/7 helpline umakit na sa 440 ang natulungan natin in terms of yung nag-humiling yung kanilang kamag-anak na mapalocate o kaya OFWs who wish to be on safer ground. Of the 440, 437 ay accounted for at meron pa rin 3 tayong hinahanap at sa tulong din of course ng Israeli Defense Forces on the ground kasi sila nagko-conduct ng ground operation sa Israel ay tinutulungan din tayong mahanap yung ating 3 kababayan. Sa ngayon, nananatiling 3 ang bilang ng naiulat na mga Pilipinong namatay dahil sa gyera. Sabi ni House Deputy Minority Leader Bernadette Herrera, gagawan niya ng paraan para maisama sa Congressional Migrant Workers Scholarship Program ang mga school-age dependent ng mga nasawing OFW. Habang si House Deputy Majority Leader Alfred de los Santos naman, isinusulong ding mabigyan ng college scholarship ang mga naulilang mahal sa buhay ng mga biktima. Para naman sa iba pang mambabatas, kailangan ding paghandaan ng pamahalaan ang epekto sa ekonomiya ng kasalukuyang gulo sa Israel. Sabi ni House Assistant Minority Leader Johnny Pimentel, tinatayang nasa higit 7 bilyong pisong cash remittances ang maapektuhan dahil sa gyera. Angelic, idagdag ko na lamang din, para naman sa iba pang sektor ng lipunan, tuloy-tuloy rin yung mga TWG meeting dito sa Kamara. At isa nga riyan yung House Committee on Information and Communications Technology na tinalakay naman yung pagpaparami pa ng ICT hubs sa bansa. Angelic? Okay, so Mela, balikan lang natin yung gulo sa Israel kasi nga nakatutok tayo ngayon sa repatriation. Diyan ba sa Kamara, napaglaanan ba ng sapat na pondo sa proposed 2024 national budget itong repatriation program ng ating pamahalaan? Angelic, mabuti na lamang din at naitanong mo sa isang pahayag nga ng Gabriela Porteles, ito din yung bahagi ng kanilang nabanggit. Usually Angelic, taon-taon ay napaglalaanan naman ng pamahalaan ng pondo ito ang repatriation program ng pamahalaan kasi alam naman natin hindi natin alam kung anong mangyayari kaya dapat laging may nakahandang pondo para rito at hindi lamang sa kaguluhan, pwede rin yan sa iba pang sitwasyon na kinakailangan nga ng repatriation. Sa ngayon, Angelic, dahil nga inaayos ng mga mambabatas ang panukalang pondo para sa susunod na taon kasama naman yung repatriation program sa mga pinaglaanan ng mga kongresista at ang sinasabi nga ng Gabriela Porteles, sana ay talagang pagtuunan ng pansin ng pamahalaan yung epektibong paggamit ito para tiyak na makatulong sa ating mga kababayan at isang wake-up call. Susunod na taon ay kung maaari ay mabigyan din ng mas malaking pondo pa itong repatriation program ng pamahalaan. Angelic? Okay, maraming salamat sa iyo, Mela Lesmoras.